Lumaki ngang maganda ang buhay ng dalagang si Julian. Ngunit kontrolado naman ang kanyang buhay ng kanyang mga magulang. Wala siyang karapatang piliin ang gusto niyang kurso dahil nakaplano na sa isipan ng kanyang mga magulang ang mga ito. Ngunit paano kung pati ang lalaking mamahalin ni Julian ay pakikialaman pa ng kanyang mga magulang? Papayag ba siya na ikasal sa lalaking mayabang, mapagmataas, at walang respeto sa babae? Halina't alamin kung paano nalampasan ng dalaga ang lahat ng pagsubok sa kanyang buhay. This way, ma'am. Iginiya ng isang staff si Julian papasok sa J&C Company. Tumawag kasi ang daddy niya habang kumakain siya ng lunch at sinabing kailangan niyang i-meet ang business partner ng kanyang daddy. Hindi na niya naubos pa ang pagkain niya dahil minamadali na siya ng ama. Malayo pa bang office ni Mr. Gonzaga? Napatigil ang staff bago siya sinagot. Sa dulo lang po nitong hallway, ma'am. Anito, at akmang sasamahan pa siya ng pinigilan na ito ni Julian at humarap sa staff. I know you are very busy right now. You already told me Mr. Gonzaga's office home. I'm fine. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Tipid ang umiti ang staff at nagpasalamat. Tinalikuran ni Julian ng staff at tinungo ang office ni Mr. Gonzaga. Matagal nang magkasosyo sa negosyo ang pamilya ng mga Gonzaga at Ramirez. They're not just business partner but also a good friend. Thank God you came, Julie. Come here, have a seat. Sinunod ni Julian ang sinabi ni Mr. Gonzaga at naupo. Dalagang-dalaga ka na talaga, Iha. May boyfriend ka na ba? Tanong nito. Wala pa po sa isip ko yan, Mr. Gonzaga. Natawa naman ang lalaki sa pagiging formal ni Julian. Cut that formality, Julie. Tito Arthur na lang gaya ng dati. Ngumiti si Julian bago napatingin sa papeles na nasa kanilang harapan. Are you done signing the contract, Tito Arthur? Yun lang naman po kasi ang sadya ko. Ani Julian. Para namang natauhan ng lalaki at dali-daling kinuha ang papeles na nasa lamesa bago pinirmahan isa-isa. I'm so sorry. I know you're a very busy person. Naabala pa kita. Kung nagsabi sana ng dad mo, pinahatid ko na lang sa uniko iho ko. Makahalugang ani Arthur at ngumiti. Ayos lang po, Tito. Tumayo si Julian ay kinagulat ni Arthur. Hindi na po ako magtatagal, Tito. May mga tatapusin din kasi ako na mga designs. Ganun ba? Sure, Julian. Thank you so much for your effort. I appreciate it. Naglahad ng kamay si Arthur na agad namang tinanggap ni Julian. I gotta go, Mr. Gonzaga. Thank you. Hindi na hinintay ni Julian na makapagsalita si Arthur at agad na siyang umalis. Ramdam niya kasing may iba itong pinapahiwatig ng banggitin nito ang anak na lalaki. Iyon ang ayaw ni Julian. Nasa tamang edad naman na siya para mag-boyfriend o asawa, ngunit ayaw niyang madaliin ng pakikipagkarelasyon. Dahil sa mundong ginagalawan niya at ng kanyang pamilya, ang pag-aasawa ay isang negosyo. Oops, I'm so sorry. Are you okay? Dali-daling pinulit ni Julian ng bottled water at biskwit na nahulog. Sa lalim kasi ng iniisip niya ay hindi na niya namalayang may makakasalubong pala siya. Ayos lang po ako, ma'am. Sorry po. Napaangat ang tingin si Julian nang marinig ang baritonong boses ang nakabangga niya. Sandali siyang napatitig sa gwapo nitong mukha bago napaiwas ng tingin. No, it's my fault. I'm sorry. Paumanhin ni Julian bago napatingin sa hawak na sandwich ng lalaki. Hindi naman ito marumi sa paningin niya, ngunit alam niyang nahulog din ito. Nahulog din ba yung sandwich mo? Obvious na tanong ni Julian. Ayos lang po, ma'am. Hindi pa naman 5 seconds. Biro ng lalaki at tumawa. Napangiti rin si Julian kaya naman natigilan ng lalaki. Oh, I'm sorry. I'll just buy you another sandwich. Nag-iwas ng tingin si Julian. Hindi na po kailangan, ma'am. Hindi pa naman po ito marumi dahil kakatapos ko lang mag-mop. Kaya sigurado ako malinis pa to. Hindi nagpatinag si Julian. Gusto niya makabawi sa lalaki dahil kasalanan niya naman. I insist. Besides, it's already lunchtime. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang lalaki at napakamot sa batok. Sige na nga. Salamat po. Sumusukong anito. Pinagtitinginan silang dalawa nang makarating sa cafeteria ng company at ipinagtaka ni Julian.
Huwag mo na lang pong pansinin ang mga titig nila, ma'am. Ngayon lang kasi yan nakakita ng maganda. Sambit na lalaki habang diretso ang tingin. Namula naman ang pisngi ni Julian at bahagyang kinilig sa sinabi ng lalaki. I'm Julian. Anya, bago napatingin sa lalaki. Angelos po. Ani naman ng lalaki bago siya iginiya sa pila. Kumakain ka po ba sa ganito, ma'am? Tanong ni Angelos. Tigilan mo ng pagtawag sa akin ng ma'am, Julia na lang. And yes, kumakain ako ng ganito. Napangiti si Angelo sa sinabi ni Julian. Nang sila nang bibili ay nag-order si Julian ng kanin, minudo, beef caldereta at lumpiang Shanghai. Nagulat si Angelo sa dami ng in-order ni Julian. Sakto lang to sa atin, kung hindi natin mauubos di take out. Ani Julian habang nakangiti. Pagkatapos maghanap ng lamesa ay naupo na lang silang dalawa doon at pagkalipas ng 5 minuto ay hinain na sa lamesa nila ang pagkain. Hindi ka ba nahihiya? Tanong ni Angelos dahilan para matigilan si Julian. Mahihiya saan? Takang tanong ni Julian. Janitor ako dito. Hindi mo kailangang ilibre ako. Nakikita ko sa bag mo na mayaman ka at may magandang trabaho. I'm sorry, you're a janitor? Tumango si Angelos. That's cool. Wala kang dapat na ikahiya sa trabaho mo. Hinawakan ni Julian ang kamay ni Angelos na ikinagulat nito. Marangal ang trabaho mo, kaya dapat maging proud ka. At saka ano ka ba, hindi porket mayaman ako gaya ng sinabi mo, hindi na kita pwedeng sabayan kumain. Natawa na lang si Angelos at napailing sa sinabi ni Julian. Pero hindi ka ba talaga nahihiya na ako ang kasama mo? Tanong ulit ni Angelos, kaya naman sinamaan siya ng tingin ni Julian. Shh! Bawal maingay kapag kumakain. Tara na, kain na. Nakangiting sumubo ng pagkain si Julian. Hindi pinapansin ng mga matang nakatingin sa kanila. Wala nang nagawa si Angelos, kundi ang kumain na lang kasabay ang magandang babaeng si Julian. Sa dami yata ng babaeng mayaman na nakasalamuhan niya, ay si Julian lamang ang may mabuting puso. May boyfriend ka na ba? Saad na tanong ni Angelos dahilan para mapaangat ang tingin si Julian. Wala, but I have a fiancé. Umiwas si Julian ng tanong. Kailan ang kasal niyo? Nagkibit balikat si Julian. Hindi ko pa alam. Siguro kapag nagkita na kami, malalaman ko na kung kailan. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo pa nakikita ang fiancé mo? Tumango si Julian sa tanong ni Angelos. That's how it works. Marriage is business. Malungkot na ani Julian. That's hard. Paano kung pangit pala yung magiging fiancé mo? Biro ni Angelos dahilan para mapanguso si Julian. Kadiri ka naman, baka maglayas ako kapag ganun. Nandidiring ani Julian at bahagyang kinilabutan na maisip na hindi malabong mangyari ang sinabi ni Angelos. Biro lang naman. Depensa ni Angelos at tumawa. Pagkatapos kumain ay naghiwalay na ang dalawa. Tumawag kasi ang daddy ni Julian at nagsabing sabay silang magdi-dinner mamaya. See you when I see you. Paalam ni Julian. Tumango naman si Angelos at kumaway. Pagbalik ni Angelo sa 3rd floor kung saan siya maglilinis, ay naabutan niya nakapamewang na nakatayo ang head nila. Ikaw, Angelos, bakit ka nakikipag-usap sa bigati na kliyente? Singhal nito sa lalaki, napayuko na lang si Angelo sa sinabi ng lalaki. Pasensya na po, niyaya niya lang. Wala akong pakialam. Isa siyang Ramirez. Kaya sa susunod ay huwag ka na lumapit sa kanya dahil hindi lang ikaw malilintikan, ako rin. Dagdag pa ng head nila bago umalis. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na sa paglilinis si Angelos at hindi mawala-wala sa isip niya ang magandang ngiti sa mukha ni Julian. Samantala ay kakauwi lang ni Julian. Naabutan niyang abala ang kanyang mommy at daddy, mukhang may pupuntahan ito. Where are you going? Tanong niya pagkapasok. Oh God, bakit ka natagalan anak? Salubong ng mami ni Julian. Nag-lunch pa po kasi ako. Magalang nasagot niya. Date? Singit ang daddy ni Julian. Agad siyang umiling. No dad, sa cafeteria lang ako nang pinuntahan ko kanina kumain. Natigilan ng mami ni Julian at kunot noong tumingin sa kanya. Anak, dapat doon ka na lang kumain sa restaurant na paborito ko. Hindi natin alam kung malinis ba ang tinda doon o ano.
Ani ng kanyang mami na si Jolina. Tama ang mami mo, anak. Mahirap na baka kung ano-anong nilalagay nila doon. Sigunda ng daddy niya na si Alexander. I'm sorry ma'am, dad. Sa susunod po. Umiwas ng tingin si Julian at napayuko. Gosh, dapat lang anak. Naglagay ng lipstick si Jolina bago umuso. Let's go, Han. Baka maliit pa tayo. Ani Alexander bago bumaling sa kanya. Sumunod ka anak mami ang 6 p.m. for dinner. Here's your invitation. Make sure to dress properly, okay? Tumango si Julian bago kinuha ang invitation. Nakaready na anak ang susuotin mo sa kama mo. Tumango si Julian at humalik sa pisngi ng ama't ina bago nagsalita. Thanks ma'am, dad. Mag-iingat po kayo. Wala nang ginawa si Julian pag-alis ng dalawa. Dumiretso na lang siya sa kanyang kama at nagpahinga. Nagising siya ng alas 4 ng hapon. Dahil maaga pa naman, ay naisipan niyang maligo muna sa pool sa likod ng mansyon nila. Nagbihis muna siya ng tupis bago pumunta doon. Marami siyang iniisip dahil malapit na ang araw na makikilala niya ang lalaking ipapakasal sa kaniya. Napabuntong hininga na lang si Julian at napangiti ng lihim. Naalala niya kasi ang gwapong mukha ni Angelos. Gwapo. Mahinang bulong ni Julian. Gosh! No. Bawal ko siya magustuhan. Tumitiling ani Julian bago sinampal-sampal ang pisngi na ngayon ay namumula na. Na-love at first sight yata ako. Bulong ni Julian sa sarili bago lumangoy papunta sa kabilang side. Nang mag-alas 5 ay umahon na siya para makapag-ayos na. Ayaw na ayaw kasi ng parents niya na nalilate siya sa mga party. Lalo na kapag may kasamang negosyo sa party. Backless? Hindi makapaniwalang saan ni Julian na makita ang dress na binili ng kanyang ina. Backless ito na kulay itim. Sa likod ang tail at hanggang taas ng tuhod lang ang haba. Napailing na lang si Julian at wala sa sariling sinuot ito. Napangiti siya sa salamin na makita ang refleksyon. Hindi siya pinalad na magkaroon ng malaking hinaharap, ngunit hindi naman siya flat. Nagsuot siya ng push-up bra para magkaroon ng cleavage bago nag-makeup. Saktong alas 6 ay nakarating siya sa venue ng party. Akala niya simpleng party lamang ito, ngunit nagulat siya sa dami ng tao. Pagkapasok ay naagaw niya agad ang tingin ng mga kalalakihan doon, pero isa lang ang nagtangkal lumapit. Hi miss, are you looking for someone? Tanong ng lalaki bago siya pinasadahan ng tingin. Tumagal ang titig nito sa kanyang dibdib, kaya naman agad siyang tumalikod. Narinig niya ang pangaasar ng mga ito sa lalaking lumapit sa kanya, ngunit wala siyang pakialam. Hahanapin niya na lang ang lamesa kung nasan ang kanyang mga magulang. Miss, teka, sandali. Habol ng lalaki bago hinablot ang kamay niya. Ano ba? Wala akong panahon para sa'yo. Singhal niya sa lalaki na ikinagulat nito. Angelos? Takang tanong ni Julian na makitang si Angelos ang humawak sa kanya. Okay ka lang ba, Julian? Nakita ko may bumabasa sa'yo. Ani Angelos, puno ng pag-alala ang boses nito. Oo, ayos lang ako. Anya at napatitig sa kabuuan ni Angelos. Nakasuot ito ng tuxedo at malayong malayo sa nakita niyang Angelos kanina. Anong ginagawa mo rito? Sinanyasan siyang manahimik ng lalaki bago hinila sa gilid kung saan walang masyadong tao. Sinama lang ako dito, janitor pa rin. Iwas tinging ani Angelos. Ang ganda mo. Mas gumanda ka ngayon. Agad na namulampis nga ni Julian sa narinig. Salamat. Sino palang hinahanap mo? Nakita kasi kitang bumaba ng kotse kanina kaya sinundan kita papasok. Hinahanap ko lang sina mami at daddy eh. Hindi ko nga mahanap eh. Mabilis na nilingan ni Angelos ang paligid. Baka nandun, may mga lamesa kasi doon at para sa mga mayayamang kasosyo sa negosyo. Tingnan mo doon, gusto mo samahan kita? Alok ni Angelos. Naku, hindi na, ayos lang, salamat. Ani Julian, tumangot-tango lang si Angelos bago nagpaalam na aalis na. Angelos, mahinang tawag niya. Napatigil ang lalaki at kunot noong lumingon sa kanya. Ang gwapo mo rin ngayon. Anya, bago dali-daling tumalikod at pumunta sa tinuro nito. Pulang-pulang kanyang pisngi dahil sa hiya.
Ngayon lang siya nahiya ng ganon pagkatapos magbigay ng papuri sa lalaki. Anak, dito! Agad na hinanap ni Julian kung saan nanggagaling ang boses. Sa kaliwa ay nakita niyang kanyang mga magulang kaharap ang isang pamilya. Good evening, Ma'am, Dad. Bati niya at humalik sa mga ito. Tumingin siya sa kaharap ng kanyang mga magulang bago ito binati. Isang babae na mag-asawa at may kasama itong lalaki na kasing edad niya yata. Have a seat, Iha. Ang ganda-ganda naman ng anak mo, Julina. Papuri ng babae habang nakangiting nakatingin sa kanya. Kanino pa ba magmamana? Siyempre, sa aming dalawa. Ani Alexander dahilan para mapuno ng tawanan ng lamesa nila. Katabi ni Julian ang kanyang ina at kaharap niya ang lalaking anak ng mag-asawa na kanina pang ngiting-ngiting nakatingin sa kanya. Anak, this is your tita Jocelyn and tito Loreto. Ito naman na nag-iisang anak nilang si John. Pagpapakilala ng mami niya sa kaharap nila. Kahit naiilang siya sa mga tinging ibinibigay nito ay ngumiti siya. Iyon kasi ang tinuro ng kanyang ina. It's nice to meet you po. I'm Julian Ashley. Julian na lang po. Anya. Natawa naman ang sinabi ng kanyang ina na Tito Loreto. Aliw na aliw sa kanya. Napaka-formal naman ng anak mo, pare. Anito sa kanyang ama. Nararamdaman niya ang hawak ng kanyang ina sa hita niya at bahagya itong pinisel. I'm so sorry po, nasanay lang ako. Peking tumawa si Julian bago naramdamang inalis ng kanyang ina ang kamay nito. Ganon siya kakontrolado ng kanyang mga magulang pagdating sa kanya. Pagkatapos kumain ay niyaya siyang uminom ni John sa may bar counter kung saan naroroon ang isang barista na nagpe-perform. Sure. Walang gana siyang ngumiti at tumayo. Habang papunta sila doon ay nakaalalay ang lalaki na para bang anumang oras ay madadapa siya. What do you like to drink? Tanong ni John sa kanya bago ngumiti. Parang tanga. Bulong ni Julian sa sarili. Ano yun? Tanong ni John at bahagyang nilapit ang mukha sa kanya. Wala. Cocktail drinks na lang. Sigaw niya sa may tainga nito na ikinagulat ng lalaki. Sure. Anito at nag-request ng special cocktail para sa babae. Habang si John naman ay agad na nag-order ng hard drinks. Halatang nagpapa-impress ito sa kanya. Here's your drink, ma'am. Ani ng barista bago inabot sa kanya ang pink na inumin. Sumimsim siya sa inumin niya bago tinignan ng lalaki na titig sa kanya. O sa dibdib niya. Ikaw bang magiging fiancé ko? Diretso niyang tanong na ikinagulat nito. Well, I'm not yet sure. Namumulang umiwas ang tingin ng lalaki. Buisit, hindi kita type na pangit ka. Singhal ni Julian sa isipan. Oh, that's good. Anya. Ha? Takang tanong nito. Wala, sabi ko cheers. Masiglang ani Julian bago tinaas ang baso. Natawa si John bago ginayang ginawa ni Julian. Pansin ni Julian na gustong maglasing ni John kaya naman niyaya na itong bumalik sa lamesa. No, I'm fine here. Mauna ka na. Anito, kaya naman hinayaan na lang ito ni Julian. Naabutan niya nag-uusap ang parents nilang dalawa na makita siya nitong paparating ay ngumiti ang mga ito. Where's Jan, anak? Tanong ng mami niya. Nandun pa ma'am sa counter, niyayaya ko na siya bumalik pero susunod na lang daw. Anya at nagpapasensyang ngumiti sa magulang ni Jan. I didn't know na palainom pala si Jan. May lamang biro ng kanyang ama. Not really, he only drinks occasionally. Depensa ng ama ni Jan at tumawa. Nakapag-usap ba kayo, Julian? Tanong ng ina ni Jan, umiling si Julian. Uminom lang po kami, may dapat po ba kaming pag-usapan? Umiwas ang tingin ng babae. He will be your fiancé, anak. Agad na napalingon si Julian sa ama dahil sa sinabi nito. Magsasalita pa sana siya ngunit pinigilan niya ang sarili. Mukhang nagulat yata ang anak mo, pare. Ani Loreto, nag-igting ang panga ni Julian sa narinig. I just can't help it, Tito. Bakit hindi niyo sinabi kaninang nandito si John? Mahigpit na hinawakan ni Julian ang laylayan ng dress dahil sa inis. Nakapag-usap na kami, anak.
Mukhang bagay naman kayo, right? Sumang-ayon ng mga ito sa sinabi ng mami niya kaya wala siya nagawa. Do you have a problem with that, Julian? Tanong ni Jocelyn. Nothing. Seryosong anya at tumahimik na lang hanggang sa matapos ang event. John, ihatid mo na si Julian. Utos ni Jocelyn sa anak, kumunot ang noo ni Julian. His drunk tita, magtataksi na lang po ako. Anya bago ngumiti. No, kaya ko pa naman mag-drive. Maiuwi kita ng buhay, Julian. Ani Jan bago ngumiti ng nakakatakot kay Julian. Mom! Baling ni Julian sa ina. Isasabay na lang namin siya, Mare. May trauma lang si Julian pagdating dyan. Nakakaintindi na tumango si Jocelyn, ngunit papilit si Jan. Hinawakan nito ang siko ni Julian bago hinila palapit sa kanya. Ihahatid ko ng unika iha nyo, tito, tita. Akong bahala sa fiancé ko. Pilit ako mawala si Julian sa hawak ni Jan, ngunit sobrang higpit ang hawak nito sa kanya. Nasasaktan ako dyan. Get your hands off of me! Seryosong anya, ngunit parang bingyan lalaki. Nakatingin lang ang mga magulang nila sa kanila. Parang walang balak na awatin ang tensyon na namumuo sa kanila. Ayoko pang mamatay! Kung kaya mo magmaneho ng laseng mag-isa ka! Mas lalong humigpit ang hawak ni Jan sa siko ni Julian. Ako ang maghahatid sa kanya, pare. Natigilan si Julian nang marinig ang pamilyar na boses. Angelos. Bulong niya at bahagyang nakahinga ng maluwag. Sino ka? Tanong ng mami niya kay Angelos. Ako po ang driver na pinagbili na ng driver na sinakyan niya kanina na maghahatid sa anak niya pa uwi, ma'am. Bahagyang yumuko si Angelos. May driver pa lang anak ko dyan. Maraming salamat sa pag-volunteer. We appreciated it. Ani mami niya. Naramdaman ni Julian ang paghawak sa kanya ni Angelos. Hinila siya nito palayo kay Jan na ngayon ay masama ang tingin. Mauna na po kami. Ani Jan. Tumango naman ang mami at daddy ni Julian, ganun din ang magulang ni Jan. Thanks for today, tita, tito, Jan. Baling niya sa lalaki bago tumango at tumalikod. Nang makarating sila sa kotse, ay agad na nanlalaki ang mga mata ni Julian. Sa'yo tong kotse? Gulat at hindi makapaniwalang tanong niya kay Angelos. Tumawa lang ito at hindi siya sinagot. Pagkatapos ay pinandar na ang kotse. Ano nga, sa'yo talaga to? Pangungulit niya pa. Nakangiting lumingon sa kanya si Angelos bago binalikan tingin sa daan. Hindi, hiniram ko lang sa boss ko. Buti pinahiram sa'yo. Mabait naman kasi yun, Julian. Tsaka close din kasi kami. Tumango-tango si Julian. Anyway, salamat nga pala sa ginawa mo kanina ha. Baka kung hindi ka dumating, si Jan ang maghahatid sa akin. Pagpapasalamat ni Julian. Wala yun. Sino nga pala yung lalaking yun? Tanong ni Angelos at seryoso ang boses nito. Yun ba? Natigilan saglit si Julian. Hindi alam kung sasabihin ba na ang lalaking yon ang magiging fiancé niya. Siya bang mapapangasawa mo? Nanlalaki ang mga mata ni Julian sa gulat dahil sa sinabi ni Angelos. Oo, siya nga. Anya, at hindi makatingin sa lalaki. Hindi siya pwede sa'yo. Mukhang hindi siya mabuting tao. Mahinang ani Angelos bago natahimik. Maya-maya pa'y ibinigay na ni Julian ang address sa lalaki. Pagkatapos nun ay naging tahimik na ang biyahe nila hanggang sa makarating. Maraming salamat ulit at pasensya na rin sa abala ha. Tumangulang si Angelos, aalis sa sana ng lalaki nang tawagin siya ni Julian. Hindi ko gusto ang ugali ni Jan. Gagawa ko ng paraan para hindi matuloy ang engagement. Ngumiti ng pilit si Julian at lumapit sa lalaki bago hinalikan sa pisngi. Ingat ka. Huling sambit ni Julian bago dali-daling pumasok ng bahay habang namumula mukha. Napahawak na lang si Angelo sa pisngi niya. Sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso at kahit anong pagpapakalma niya sa sarili ay hindi niya magawa. Mabilis na lumipas sa mga araw at hindi na muling nagkita pa sina Angelos at Julian. At sa mga araw na yon ay halos laman na ng isip ng dalawa ang isa't isa na para bang ang halik na yon ay nag-iwan ng marka sa kanilang mga puso. Dito na lang po kuya, may bibilhin lang ako. Ani Julian sa driver nila.
Sige po ma'am, huwag lang po kayo magtatagal kasi gabi na. Tumangulang si Julian sa sinabi ng driver at agad na lumapit sa mga street food vendors. Bumili muna siya ng turon, kwek-kwek at palamig bago lumapit sa kotse. May dadaanan pa po pala ako, kuya. Magte-text na lang po ako mamaya. Mauna na po kayo. Anya at inabot ang biniling pagkain at inumin. Mag-snack ka na muna, kuya. Masarap to. Nahihiya namang tinanggap ng driver ang binigay ni Julian. Ang bait mo po talaga ma'am, tapos wala pang kaarte-arte. Biro ni kuyang driver bago tumawa. Natawa na lang din si Julian bago bumalik doon. Balak niyang libangin ang sarili para makalimutan muna ang lalaki sa kanyang isipan. Nang gabi kasi nang ihatid siya nito at hinalikan niya ay hindi na siya nakatulog pa sa kilig. Nahihiya man si Julian na aminin pero sa pinakitang katapangan ni Angelos ay nagustuhan niya ito. Anong sayo, Ineng? Agad na napabalik sa katinuan si Julian nang tanungin siya ng babae. 5 piraso ng siomay. Damihan mo po at ang chili garlic oil ah. Nakangiting Anya bago kumuha ng 50 sa pitaka. Mahilig ka pala sa maanghang. Nanlalaki yung mga mata ni Julian nang marinig ang boses ni Angelo sa kanyang tabi. Parang kanina lamang ay iniisip niya ito. Oo, medyo lang. Umiwas ng tingin si Julian bago kinagat ang pang-ibabang labi. Tumabi siya sa gilid para bigyan ng espasyo si Angelos na mukhang bibili din. Bakit ako nauutal? Halata bang crush ko siya? Bulong ni Julian sa kanyang isipan bago kinuha ang siomay. 5 siomay din po nanay, with chili garlic oil din. Napangiti si Julian sa narinig. Ang bilis niya talagang kiligin kahit na anong gawin ni Angelos. Steam ba o yung prito? Rinig niyang tanong ng Ali kay Angelos. Yung prito po nanay. Saad nito bago bumaling kay Julian. Paborito mo ang in-steam na siomay? Dahan-dahang tumango si Julian at bahagyang namula. Naalala niya na naman kasi ang ginawang paghalik niya sa makinis sa pisngi na lalaki. Try mo rin tong prito, masarap din. Hindi ko kasi alam na may prito pala. Nahihiyang ani Julian. Mahinang natawa si Angelos. Iho, tama na yung kakatitig mo kay ate ganda, baka matunaw. Ito na yung siomay mo. Namumulang umiwas ng tingin si Angelos bago kinuha ang binili. Pasensya ka nanay, ang ganda kasi eh. Ay, maganda talaga ang mga suki ko, iho, lalo na tong girlfriend mo. Ani ng matanda. Nanlalaki ang mata ni Julian dahil sa sinabi nito. Ay naku, hindi niya po ako girlfriend. Ang bilis mo naman nay, hindi ko pa nga nililigawan eh. Ano ka ba? Kinurot ni Julian ang tagiliran ni Angelos dahil namumula na siya sa sobrang kilig. Hindi po yun totoo, nagbibiro lang po itong si Angelos. Natawa na lang ang matanda at naghihinalang umiwas ng tingin. Ganyan na ganyan din kami ng asawa ko nung kabataan. Kilig-kilig na ako na nag-show may date kami. Ani pa nito bago hinarap ang ibang bumibili. Nagkatitigan naman sila ni Angelos bago natawa na lang at ipinagpatuloy ang pagkain ng siomay. Try mo tong prito, masarap. Tinusok ni Angelos ang isang pirasong siomay at takmang isusubo kay Julian. Ha? Hindi, ayos na ako sa steam. Tangki niya, ngunit natatakam din sa lutong nito. Say ah! Walang nagawa si Julian kundi ang umanga. Sinubo niyang buong siomay bago ito kinagata. Nagpipigil naman ng tawa si Angelos dahil bagong hango pa lang nito sa mantika. Mainit! Tubig! Nakangangang ani Julian dahil napaso siya ng siomay. Ito, palamig. Natatawang inabot ni Angelos ang palamig kay Julian dahil namumula na ito sa sakit. Salamat! Nakangangang ani Julian. Nag-guilty naman agad si Angelos kaya naman nilapit niya ang mukha kay Julian at hinipan ang bibig nitong may lamang mainit na siomay. Agad na napaatras si Julian at napatitig sa lalaki. Sobrang lapit kasi ng mukha nila sa isa't isa. Ganyan pala kumain ng siomay. Yung siomay afford ko, yung kasama hindi. Rinig nilang ani ng isang estudyante. Nahihiya naman lumayo ang dalawa sa isa't isa. Sorry. It's fine, tama ka. Masarap nga yung fried siomay. Nakangiting ani Julian bago ininom ang palamig. Thanks for this. Anya at takmang tatalikod na nang tawagin siya ni Angelos. Julian! Bakit? Uwi ka na? Tumango si Julian.
May sundo ka? Pinauna ko na. Ah, Bakit? Sumilay ang ngiti sa labi ni Julian na makitang nahihiya ang lalaki. yayayain sana kitang maglomi sa paborito kong lomihan. Dala ko ang motor ko. Ako na lang maghahatid sa'yo. Hindi agad nakasagot si Julian. Kung gusto mo lang naman eh. Nagkamot sa batok si Angelos at umiwas ng tingin. Libre mo ba? Mabilis siyang tumango kay Julian habang nakangiti. Sige, tara! Ani Julian at naunang maglakad. Hinawakan ni Angelos ang kamay niya. Sandali, hindi dyan ang daan dito. Turo niya sa kabilang daan. Nahihiya namang ngumiti si Julian bago naunang maglakad. Kinakabahan kasi siya sa tuwing magtatama ang mata nila ni Angelos. Natatakot siya dahil alam niyang hindi sila pwede. Natatakot siyang masaktan nila ang isa't isa. Dahil may lalaki niyang nakalaan sa kanya, lalaking hindi niya kilala. Palagi ka bang kumakain dito? Tanong ni Julian habang nililibot ang paningin sa isang karinderya. Malinis ang loob ng karinderya at maraming bumibili. Mukhang bestseller nila ang lomi, mami at pansit. 20 lomi special ate. Ani Angelo sa babaeng lumapit. Girlfriend mo ba yan, Gilos? Aba, apakaganda naman yan. Naiilang nang ngumiti si Julian. Hindi ko pa girlfriend ate. Hayaan mo kapag kami na, ikaw ang unang makakaalam. Natigilan si Julian dahil sa sinabi ni Angelos. Pagkalis ng babae ay natahimik na lang sila. Pagpasensya mo na sila ha. Mga chismosa lang talaga yan. Ani Angelos. Ayos lang. Sa susunod sabihin mo na magkaibigan lang tayo at hindi mo ako girlfriend. Panggagaya ni Julian sa accent ng babae. Bakit naman? Ngiting tanong ni Angelos. Bakit? May plano kang ligawan ako? Nakataas na kilay na tanong niya. Paano kung oo? May pag-asa ba ako sa'yo? Paano kung suntukin kita? Nakairap na ani Julian na ikinatawa ni Angelos. Nagtuloy-tuloy ang pagkukwentuhan nila hanggang sa dumating na yung lomi na in-order nila. Enjoy your order, couples! Parehong natawa ang dalawa nang marinig ang matigas at pilit na pag-i-English ng babae. Nagsimula ng kumain ng dalawa. Dahan-dahang humihigop ng sabaw si Julian na pinagmamasdan ni Angelos. Bakit? Takang tanong ni Julian ng mahuling nakatitigan lalaki. Masarap ba? Tumango si Julian para mapangiti si Angelos bago kumain. Mabuti na lang at kumakain ka nito. Akala ko kasi hindi. Ani Angelos na ikinatigil ni Julian. Alam mo ikaw ang judgmental mo. Sorry naman. Nasanay lang yata ako na gano'n ng mga nakakasalamuha ko. Yeah, tama ka nga. Ngumiti na matamis si Julian. Ang ganda mo. Mahinang bulong ni Angelos. Ha? Sabi ko, may dumi ka sa mukha. Lumapit si Angelos kay Julian bago pinunasan ng gilid ng labi ni Julian. Salamat. Anito at umiwas ng tingin. Pagkatapos kumain sa lomihan, ay dumiretso na sila kung saan nakapark ang motor ni Angelos. Ito ba ang motor mo? Gulat at hindi makapaniwalang tanong ni Julian. Oh, bakit? May problema ba? Wala naman. Nagtatakang tumingin si Angelos kay Julian. Gulat na gulat kasi ito na makita ang motor niya. Naka-big bike lang naman kasi si Angelos. Hindi lang basta-basta big bike dahil sa brand nito na halatang mamahalin. Isa lang ang helmet mo? Oo, pasensya ka na. Hindi ko naman kasi alam na makikita kita. Ayos lang. Ngumiti si Angelos kay Julian bago binigay ang helmet. Ikaw na lang mag-helmet. Ha? Baka may pulis dyan tapos matikitan ka pa. Nag-aalalang ani Julian. Hindi yan, minsan lang naman kung may pulis eh. Umiling si Julian. Hindi, yan na lang na sombrero mo ang sakin. Walang nagawa si Angelos kundi ang ibigay ang sombrerong suot niya kay Julian. Tinulungan munang umangkas ni Angelo si Julian sa kanyang motor bago pinandar ang motor. Kumapit ka! Malakas na ani Angelos para marinig talaga ni Julian. Tumango naman ang babae bago kumapit sa kinakapitan sa likod ng motor. Nang magsimulang umandar ang motor, ay nagtatakang nilingon ni Angelos ang babae sa side mirror. Nakita niyang nakakapit ito na mahigpit sa likuran. Natatakpan ang mata nito ng sombrero kaya naman hindi niya alam kung saan ito nakatingin. Binagalan niyang takbo bago tinapikan tuhod ng babae.
Inilapit ni Julian ang mukha sa balikat ni Angelos. Bakit? Akin ang kamay mo. Nagtatakang binigay ni Julian ng kamay sa lalaki at nagulat siya sa sunod nitong ginawa. Si Angelos na mismo ang nagpulupot ang braso ni Julian sa kanyang tiyan. Kumapit ka na mabuti. Anya at binilisan ngunit maingat na pinatakbo ang motor. Napangiti si Angelos na maramdaman ang paghigpit ng yakap sa kanya ni Julian. Habang ang dalaga naman ay takot na takot dahil sa bilis ng maneho ni Angelos. Naramdaman ito ng lalaki kaya binagalan niya. Nang bumagal ang takbo, aalisin na sana ni Julian ang pagkakayakap sa lalaki, ngunit pinigilan siya nito. Namumulang pisngi at kinikilig na napakagat na lang ng labi ang babae hanggang sa makarating sila sa bahay nila. Thanks for the ride. Rinig ni Angelos na ani Julian pagkatapos niyang hubarin ang helmet. Salamat din at hinayaan mo akong ihatid ka. Oo naman, bakit hindi? Umiling si Angelos at inayos sa nagulong buhok ni Julian. Pwede ko bang mahingi ang number mo? Kabadong tanong ni Angelos bago inabot ang cellphone niya. Oo naman, sandali. Kinuha ni Julian ang cellphone ni Angelos bago tinype ang number. Text mo ko kapag nakauwi ka na ha? Anya sa lalaki na ikinapula ng mukha nito. Nakangiting pumasok si Julian sa bahay at nagulat siya nang sumalubong sa kanya ang seryosong mukha ng kanyang ina. Oh, hi ma'am. Lumapit siya sa ina at hahalik na sana siya sa pisngi nito nang umiwas ito. May problema po ba? Tanong niya. Kung ano man ang nasa isip mo ngayon ay tigilan mo na Julian Ashley. Sigaw sa kanya ng ina na ikinagulat niya. Bakit po ma? May nangyari ba? Wala naman po akong ginagawa. Anya at bahagyang kinabahan. Minsan lang kasi siya pagalitan at pagtaasan ng boses ng kanyang ina. July 31, sa exact birthday mo ay i-announce sa lahat ang engagement niyo ni John. Natigilan si Julian at para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Kung sino man ang kinikita mo ngayon at o dinidate ay tigilan mo na habang maaga pa. Sinasabi ko to sa'yo dahil ako ang mama mo. At mas alam ko kung ano ang mas makakabuti sa'yo. Anito, bago tumalikod, paalis. Dumiretso na si Julian sa kwarto at doon nagsimulang bumagsak ang luhang kanina niya pang pinipigilan. Palagi namang mas alam niyo nakakabuti kaysa sa akin eh. Pero paano ang kasiyahan ko? Kailangan ba na palagi nilang ikakabuti ang isipin ko? Pwede bang kahit ngayon lang ikasiyahan ko naman? Puno ng tanong na ani Julian habang umiiyak. Tumunog ang cellphone niya kaya napatingin siya dito. Nakauwi na po ako, Miss Chili Garlic Oil. Basa niya sa text message ni Angelos. Dahil doon ay mas lalo siya naiyak. Hindi niya alam kung bakit pero nasasaktan siya dahil wala siyang karapatang pumili ng lalaking pakakasalan. Inoff na ni Julian ang cellphone at hindi na nag-reply kay Angelos. Umiyak na lang siya ng buong magdamag dahil naguguluhan. Kinabukasan, pagka-on niya ng phone ay sunod-sunod siyang naka-receive ng mga text. Nang tinignan niya ay galing ito lahat kay Angelos. Baka may free time ka, may bagong bukas sa malapit na Samgyeopsal. Text back please. Basa niya sa isa sa mga ito. Saglit siyang napangiti ngunit nawala yon nang maalala ang sinabi ng ina. Oo, mahal na niya si Angelos. Ngunit hindi niya kayang suwayin ng kanyang mga magulang. Lumipas ang 2 linggo at kinabukasan ay kaarawanan niya. Sa lumipas na 2 linggo ay patuloy na nagsasend ng text messages si Angelos sa kanya. Ngunit kahit isang beses ay hindi siya nag-reply. 8:00 ng gabi na mapagpasyahan niyang maglakad-lakad muna sa labas. Gusto niya makapag-isip-isip dahil bukas ng announcement ang engagement nila. Julian. Napatigil siya sa paglalakad nang marinig ang boses na yon. Nilingon niya ito at doon nakita ang walang buhay na mukha ni Angelos. Nang magtama ang tingin nila, ay sakalang ito nagliwanag na parabang nakakita ng kung anong bagay na mahalaga sa kanya. Bagay na hindi niya naramdaman sa kanyang pamilya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Nasa 5 hakbang ang layo nila sa isa't isa. Parehong naguguluhan ang kanilang isipan sa parehong problema. Miss na kita. Nanghihinang ani Angelos. Anong ibig mong... Hindi na natatapos si Julian ang sasabihin nang bigla siyang yakapin ng binata.
Pilit niya itong tinutulak ngunit hindi niya magawa dahil malakas ito. Ang tagal kitang hindi nalapitan ng ganito. Nangungulila ako sa'yo. Ani Angelos at binaon ang mukha sa leeg ng babae. Naramdaman ni Julian ang init ng yakap nito kaya naman niyakap niya ito. Miss na rin kita. Kumain na ulit tayo ng lomi. Nabasag ang boses ni Julian na sabihin yon. Hinawakan ni Angelo sa magkabilang balikat niya bago hinarap. Hinawakan ng binatang kanyang pisngi na ngayon ay puno ng luha. Shh, huwag ka nang umiyak. May problema ba? Sabihin mo sa akin. Mas lalong napaiyak si Julian sa sinabi ni Angelos. Bukas ang announcement ng engagement namin ni John. Parang binuhusan si Angelos ng malamig na tubig dahil sa sinabi ni Julian. Natataranta siya at hindi alam ang gagawin. Hinawakan niyang magkabilang pisngi ni Julian bago seryosong nagsabi. Itatanan kita. Oo, ilalayo kita sa pamilya mo. Itatakas kita, Julian. Bahagyang lumayo si Julian dahil sa sinabi ni Angelos. Anong sinasabi mo? Umiwas ng tingin si Angelos. Bakit mo ito ginagawa? Dahil kaibigan kita at nag-aalala ako sa'yo. Mahinang saad nito at umiwas ng tingin. Kaibigan? Kaibigan ba talaga? Sinalubong ni Angelos ang tingin ni Julian. Mahal kita, Julian. Ikaw ang una nakapagpatibok ng puso kong ito. Ikaw ang nag-iisang babae na gustuhan ko at unti-unting minamahal. Napakabuti mong tao at hindi ko kayang isipin na parang sunod-sunuran ka sa mga magulang mo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Angelos. Umiling si Julian bago pinunasan ng luha. Hindi mo naiintindihan. Una pa lang ay tinakda na akong ikasal sa iba. Una pa lang alam ko na kung ano ang kapalaran ko. Mahal mo ba ako? Ano bang sinasabi mo? Pareho ba tayong nararamdaman? Dahil kung oo, gagawin ko lahat para makuha at maibigay ang pagmamahal na nararapat sa'yo. Paano kung hindi? Parang may kutsilyong tumusok sa puso ni Angelos dahil sa tanong ni Julian. Dadamayan kita tulad ng ginagawa ng isang kaibigan at rerespetuhin ko ang desisyon mo. Tuluyang napahagulhol si Julian sa sinabi ng lalaki. Isang tanong, isang sagot, Julian. Pareho ba tayo ng nararamdaman? Mahal mo ba ako? Dahil ako mahal kita. Mahal na mahal kita. Ani Angelos habang pinupunasan ng luha sa pisngi ng dalaga. Hinawakan ni Julian ang kamay ng binata na nakahawak sa kanyang pisngi. Hindi tayo pwede. Mahal mo ba ako? Oo, Angelos. Mahal na mahal kita. Pero sakit isipin na hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede, Angelos. Hindi ko kayang ipaglaban ka sa pamilya ko. Mabilis ang niyakap ni Angelos ang babae at hinalikan ng labi nito. Nagulat man si Julian, ngunit hinalikan niya pabalikan lalaki. Parehong takot ang dalawa sa nag-aabang sa kanila, ngunit sa gitna ng madilim na daan, ay nahanap nila ang isa't isa. Pagkatapos ng mainit nilang halik, ay pinagdikit ni Angelos ang noo nilang dalawa. Hayaan mo kong lumaban para sa ating dalawa. Sapat ng mahal mo ko para harapin ang pamilya mo. Ani Angelos. Sunod-sunod na tumango ang dalaga. Ayoko ma-engage kay John, Angelos. Gusto ko sa'yo lang. Anya na ikinangiti ni Angelos. I will take care of it, baby. Ani to. Anong plano mo? Mag-attend ka ng engagement niyo bukas. Reveal our relationship to them. Pupunta ako, dadamayan kita at haharapin natin sila. Pero natatakot ako. Shh, just trust me, okay? Pagkatapos ng araw na yun, sinisiguro kong akin ka na. At wala na mangingialam sa ating dalawa. Tanging tango lang ang naisagot ni Julian. Naniniwala siya sa lalaki at may tiwala siya dito. Girlfriend na ba kita? Tanong ni Angelos. Natawa naman si Julian at tinapik na mahina ang likuran nito habang magkayakap pa rin sila sa isa't isa. Oo na, tayo na. Hinalikan mo na ako eh. Napangiti si Angelos. Ngayon ay handa na siyang bumalik sa kung ano ang tinalikuran niya. Ngayong nasa kanya na ang babaeng mahal niya. Sa isang 5-star hotel gaganapin ang celebration ng birthday ni Julian.
Maraming bisita dahil maraming imbitado. Ngayon din kasi i-a-announce ang engagement nila ni John na ayaw niya naman. Today will be the announcement of your engagement with John, anak. Kaya dapat maganda ka, ha? Tanging tango na isagot niya sa ina. Naramdaman niya ang pagyakap ng ina sa kanyang likuran bago siya hinalikan sa pisngi. Happy birthday, anak. Anito. Thanks, Mom. Anya at pilit na tinatatagan ng boses. Kung iisipin kasi ay napakaswerte niya sa kanyang mga magulang. Pinuno siya ng pagmamahal ng mga ito at atensyon. Ibinibigay sa kanya lahat ng material na bagay na gusto niya. Ngunit hindi ang kalayaan niya. Dahil sa mata ng mga ito, ay isa siyang mabuting anak na susunod sa lahat ng gugustuhin nito. Ni minsan ay hindi niya ito sinuway. Baka nagkamali rin siya. Kung sana'y pinaramdam niya sa kanyang mga magulang na hindi siya sunod-sunuran, ay hindi mangyayari ang lahat ng ito. May boyfriend ako, ma. Hindi kami pwede ni John at hindi ko siya gusto. Mahinang Anya na ikinagulat ng ina. What are you talking about, Julian? I thought you dumped him already ng gabing sinabi ko yon. Singhal ng ina niya. Hinarap niya ang umaapoy na galit ng ina. Puno na nagbabadyang luha ang kanyang mga mata. Hindi ko ginawa, ma. Kasi mahal ko siya. Siya ang lalaking mahal ko. Siya lang. Malakas na sampalang natanggap niya sa ina. He's just a janitor, Julian. What the hell are you saying? Mahal? Mapapakain ka ba ng pagmamahal na yan? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Pinantayan niya ang tingin ng ina bago pinunasan ng luha sa mga mata. How did you know? Hindi na importante kung paano ko nalaman, Julian. Gusto kong hiwalayan mo ng lalaking yon hanggat may oras ka pa. Putol na ani ni Julina sa sasabihin ni Julian. Bata pa lang ako. Hindi ko na kayo sinuway. Lahat, ma. Lahat ng sabihin niyo ay ginagawa at sinusunod ko. Pwede ba ngayon ay pagbigyan niyo naman ako? Kahit dito lang. Hayaan niyo naman ako mag-decisions para sa sarili ko. Pinali si Julian ng luhan sunod-sunod na tumulo sa kanyang pisngi. I can see you deciding on your own, lalo na sa pagpapakasal. I know better and I know what's the best for you. Next month will be your engagement. Matigas na anito bago tumalikod. Napaupo na lang si Julian sa kama habang nakatingin sa likod ng ina. Huwag mo kong ipapahiya mamaya, Julian. Rinig niyang anito bago sinara ang pinto ng kanyang kwarto. Alas 5 ng hapon nang pumunta na sila sa hotel kung saan gaganapin ang party. Magpapahatid sana siya sa driver nila ngunit nakita niyang nasa labas si John. Mukhang inutusan nito ng mga magulang niya na sunduin siya. Ang ganda mo. Anito at akmang hahalik sa kanyang pisngi ngunit umiwas siya. Nagulat ang lalaki ngunit ngumiti na lang ng pilit bago pinagbuksan ng pinto ng kotse si Julian. Nang makarating ay inalalayan siyang makababa nito. Kaya ko na, hindi naman ako lampa. Anya, kaya naman napapahiyang umiwas ito ng tingin. Pagkapasok sa venue ay binati siya ng iilang kakilala. Puro peking ngiti lamang ang pinapakita niya at tango sa mga ito. Hindi pa man nagsisimula ay hindi na siya natutuwa sa ngiting binibigay ng mga naroroon sa kanilang dalawa ni Jan. Balita ko ay engaged na silang dalawa. Talaga? Sa bagay-bagay naman sila at saka nasa tamang edad naman sila pareho. Napangiti si Jan sa mga narinig na bulungan habang si Julia naman ay naiinis na sa loob-loob. Alas 6 ng gabi magsisimula ang party kaya naman wala pang masyadong tao. Hindi niya kilala kung sino mga inimbita ng kanyang mga magulang kaya hindi siya pamilyar sa mga nakikita. Mic check, mic check. Okay, good evening everyone. I'm welcoming you all to this celebration to celebrate my daughter's 27th birthday, Julian Ashley Ramirez. Mas gabong palakpakan ang narinig sa buong venue nang ipakilala ni Alexander Ramirez si Julian. Ito ang pangalawang beses na makikilalang nag-iisang anak ng mag-asawang Ramirez. Ang una ay ang pagdibo nito at ngayon ang pangalawa. Good evening everyone. Did you enjoy the party? I hope you do, cause I do. Peking tumawa si Julian bago hinanap ng paningin si Angelos na naroon sa gilid.
May katabing isang babae na sa tingin ni Julian ay kaibigan nito. Thank you for coming to celebrate my birthday with me, Ma'am, Dad. Tumingin siya sa mga magulang na ngayon ay nakangiti. I know you both know the best for me, but I'm old enough to decide for myself. Thank you for giving what I need and want. I am very thankful because you're my parents. Mahal na mahal ko po kayo. Anya, bago pinunasan ng luha. I would like to take this opportunity to announce something. Natigilan ng lahat, ngunit napangiti na lang si Angelos at dahan-dahang lumapit sa kanya. Baka i-announce yung kasal nila ni John. Anong kasal? Engagement pa lang, hindi pa naman sila engaged eh. Wala pang ansingsing. Bulungan ng mga tao sa paligid, narinig niya rin. I want to introduce to you the most amazing person I've known. Angelos, my boyfriend. Agad na nakalapit si Angelos at tinabihan si Julian. Hinalikan niya ang pisngi ng dalaga at proud na umiti sa mga gulat na nakatingin sa kanila. Mabilis na nakalapit si Jodina, ang kanyang ina. Inagaw nito sa kanyang mikropono at galit siyang tinignan. What do you think you're doing? Madiing tanong nito na sila lang dalawa nakarinig. That is a big mistake, everyone. Namali lang ang anak ko. Let me correct what she said. My daughter Julian Ashley Ramirez will be engaged to John Patrick D. Sinanyasan ni Julina na pumalakpak ang mga ito na agad namang sinunod. Maya-maya ay lumapit si John. Hinigit ito ang bewang ni Julian na ikinagulat ng lahat. She's my fiancé, so back off, Mr. Janitor. Nagsinghapan ng mga naroroon dahil sa sinabi ni John. Bitiwan mo ako, hindi kita mahal! Sigaw ni Julian at kumawala sa hawak ng lalaki. Napangisi si Angelos nang bumalik sa kanya si Julian at humawak sa kanyang braso. What do you think you're doing? Umalis ka na ritong hampas lupa ka kung ayaw mong ipakaladkad kita. Sigaw ni Alexander sa pagmumukha ni Angelos. Nagmamahalan po kami ni Julian, Mr. Ramirez. At wala kayong magagawa kung mahal namin ang isa't isa. Malakas na suntukan natanggap ni Angelos. Napaupo ito sa sahig dahil doon. No! Stop it, Dad! Hinarang ni Julian ng ama ng akmang susuntukin ito si Angelos. May lumapit na lalaki doon na nakasuot ng long sleeve at may bow sa leeg. Mukhang isa ito sa nag-cater ng event. Angelos? Hindi makapaniwalang anito. Nakita niyo ba? Isa lang siyang trabahador sa JNC Company. Isang janitor. Paanong mamahalin ka ng anak ng CEO? Si Julian pa talaga ang tinarget mo ha? Para ano? Para perahan siya? Galit na ani John, ngunit malakas siyang sinampal ni Julian. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng boyfriend ko! Sigaw niya at halos matumba siya nang sapakin ni John pabalik. Nagulat ang lahat sa mga nakita. Para silang nasa sinihan sa nag-aapoy na eksena ng pamilya. See? Hindi mo ba nakikita, Ma'am, Dad? Ipapakasal niyo ako sa lalaking ganyan ng ugali. Hindi ko nga yan kilala. Hindi ko nga alam ang takbo ng isip niyan. Sigaw niya sa mga magulang habang sunod-sunod na tumutulo ang luha. May lumapit kay Angelos sa lalaki at pilit itong hinihila paalis. Tara na, Angelos, tama sila. Isa ka lang na janitor sa GNC at hindi kayo pwede na babaeng pinapangarap mo. Itinulak ni Angelos sa lalaking nagsabi nun bago dinuro. You're fired! Sigaw ni Angelos. Natawa naman ng lalaking ito. Ito ang head ng mga janitor sa kumpanya at kilala niya ito. Sino ka para sabihin sa akin yan? Ikaw bang mayari? Ang CEO? Singhal nito sa kanya. Ang assuming naman ah. Nasisiraan na yata ng bait ang boyfriend na napili ni Julian. Sayang siya, gwapo pa naman sana. Parang bubuyog na bulungan ng mga kababaihan sa paligid. Yes, he is the CEO of JNC Company. Seryosong ani ng babaeng naka-face mask. Ito ang babaeng katabi ni Angelos kanina. I'm just waiting him to accept the position. Napangisi si Angelos dahil sa wakas ay nagsalita din ang ate niya. Ang ate niyang nakaupo ngayon bilang CEO. Nanlalaki ang mga mata ng mga naroroon at nagsimula na namang magbulong-bulungan.
Hindi ba't si Leonora Saavedra Cardinal ang babaeng yan? Hindi mapaniwalang bulong ng isang lalaki sa tabi. Oo, siya ang nakaupong CEO ng GNC Company dahil hindi pa raw handa ang kapatid nitong lalaki. Ani ng kausap nito bago napatakip sa bibig. Huwag mo sabihin, magkapatid sila. Gulat na ani nito na narinig ng lahat. You're fired! Ani Leonora sa lalaking humihila kay Angelos kanina. Hindi ko po alam, Ma'am Leonora. Hindi ko po sinasadya. Anito at nagmamakaawang bawiin ang sinabi ngunit hindi na ito pinansin ng babae. Akala ko pa naman ay kagalang-galang ang mag-asawang Ramirez. Seeing you treated my brother because of his work as a janitor. Umiling-iling si Leonora. Pilit ang umingiti si Jolina at takmang lalapit kay Leonora nang umiwas ito. I won't sign the contract, Mr. and Mrs. Ramirez. Tumingin si Leonora sa mga naroroon. How can you judge someone without knowing who they are? Yes, my brother is a janitor. He chose to work for our company from the start. Hindi niya pa tinatanggap ang posisyon dahil nangako siya sa nanay namin na mag-aasawa muna siya bago mamahala ng kumpanya para may katuwang. My brother loves this girl so much. At kung sino man ang haharang sa kanilang dalawa, ay para na ring naghamon ng away sa Avedra clan. Natahimik ang lahat ang naroroon dahil sa sinabi ni Leonora bago masamang tumingin sa pamilya ni Jan. Leonora, this is a big misunderstanding. Ani Alexander. Yeah, he always say that, Mr. Ramirez. Whatever, I won't sign the contract not because of this. I just can't work with people like you. Huling ani Leonora bago umalis. Inalalayan ni Angelo si Julian bago nagsalita ang dalaga. Tapos na po ang party. Makakaalis na kayo. Anito bago tumingin sa mga magulang niya. Kalimutan niyo na lang na anak niyo ko. Hindi ko kayang isipin na ipapakasal niyo ko sa lalaking nananakit ang babae. Anya at tumingin ngayon kay Jan, nakatabi ang pamilya. Sumunod na ang dalawa kay Leonora. Susunod pa sana si Jan nang pigilan siya ng ama nito. Humanap ka na lang ng iba, anak. Hindi natin kayang kapangyarihan ng Saavedra at Cardinal. Walang nagawa si Jan kundi ang maikuyom ang kamao. Lumapit sila sa magulang ni Julian. Why didn't you tell us na boyfriend ng anak mo ang tagapagmana ng GNC Company? Gusto mo bang maipit kami sa gulo? Singhal ni Loreto kay Alexander. Tama na pa. Hindi na natapos si Jan ang sasabihin na suntukin siya ni Alexander na malakas dahilan para mapaupo ito. Anak! Agad na umalalay si Jocelyn kay Jan. What's your problem? Ani Loreto. Nagkamali kami sa naging desisyon ngayon. Simula ngayon, kalimutan nyo nang may pinagsamahan tayo. Ani Alexander at tumalikod kasunod ni Jolina. Lumipas ang 2 araw at naging headline ng balita ang nangyari sa birthday ni Julian. Huwag mo nang panoorin. Mga theory lang yan ng mga reporter. Ani Angelos bago pinatay ang TV. Simula ng gabing yon, hindi na umuwi si Julian sa mga magulang nito. Bakit hindi mo sinabing mayaman ka? Tanong ni Julian bago niyakap ang lalaki. Dahil gusto kong magustuhan mo ko at mahalin sa hirap at ginhawa. Napangiti si Julian. Hindi ko na alam ang gagawin ko, mahal. Basta, magkasama tayo. Wala kang dapat alalahanin. Hinawakan ni Angelos ang kamay ni Julian. Galit kaya sa akin sila, Mom at Dad? Hindi natin alam. Pakaramdam ko ay natauhan na sila. Anito bago hinaplos ang pisngi ni Julian na hanggang ngayon ay namumula. I will make him pay for this. Galit na ani Angelos at kinuyom ang kamao. Hinawakan naman ito ni Julian. Huwag na. Sabi sa balita, sinuntok ni Dad si John. Huwag na natin silang isipin, ha? Ang mahalaga magkasama tayo. Anya bago hinalikan ng labi ng lalaki. Maya-maya pa, nakarinig sila ng katok sa pintuan. Agad na tumayo si Angelos at binuksan ang pinto. Ano pong ginagawa niyo rito? Rinig ni Julian na seryosong tanong ni Angelos. Tumayo si Julian. Sino yan, mahal? Anito bago lumapit at nagulat na makita ang kanyang mga magulang. I want to talk to my daughter.
Anak, pwede ka ba naming makausap? Tanong ni Alexander. Nilakihan ni Angelos ang bukas ng pinto at pinapasok ang mag-asawa. Maupo po kayo. Anong gusto niyo? Juice o kape? Tanong niya sa mga ito. Nginitian niya naman ang babae para siguraduhin na ayos lang ang lahat. Salamat, iho. Tubig na lang para sa aming dalawa. Sagot ni Jolina. Kumuha na ng tubig sa kusina si Angelos at nagsimula na mag-usap ang tatlo. Anak, ayos ka lang ba dito? Tanong ni Alexander. Tumango naman si Julian at walang buhay na nakatingin sa mga magulang. Pasensya ka na, anak. Naging controlling kami sa'yo. Nabasag ang boses ni Jolina dahil doon. Hindi namin sinasadya. Ang gusto lang namin ay mapabuti ka. Yun lang. Mahal na mahal ka namin ng mama mo. At sana, huwag mo kaming talikuran dahil sa nagawa namin. Hahayaan na namin na magpakasal kayo ni Angelos. Hindi na kami hahadlang sa pagmamahalan niyo. Ngayon, hindi na kayo hahadlang pagkatapos yung malaman na mayaman siya. Ani Julian at nagsimulan tumulo ang luha. Kahit gaano niya kalakas tapangan ng loob ay hindi niya kaya dahil malambot siya pagdating sa kanyang pamilya. Hindi anak, hindi ganun yon. Hindi pera o kontrata ang habol namin sa boyfriend mo. Ito na lang kasi ang alam naming pwedeng gawin para makabawit mapatawad mo. Pinunasan ni Jolina ang luha niya. Hindi namin hinihiling na patawarin mo kami agad-agad. Pero sana, huwag mo naman kaming talikuran. Ikaw ang tanging kayamanan namin, anak. Ikaw lang. Dagdag ni Alexander. Sana naisip niyo yan bago magplano na ipakasal ako sa lalaking nananakit. Matigas na aniya bago umiwas ng tingin. Alam niyo, Dad, Mom, ang sakit isipin na kaya niyo kong i-let go. Na kaya niyo kong ipagkatiwala sa lalaking anak lang ng kakilala niyo. Ni hindi niyo man lang ako tinanong kung gusto ko ba, kung magiging masaya ba ako. Humikbi si Julian. Lumapit si Jolina sa anak na hinawakan ng kamay nito. Yun ang mali namin, anak. Tawarin mo kami. Mahal na mahal ka ng papa mo. Tumango si Julian at tumingin sa dalawa. Makakaalis na po kayo. Sa ngayon, ayoko na po muna kayo makita. Ang sakit pa eh. Pinahiya niyo't sinaktan na nag-iisang lalaking minahal ko sa kung ano ako. Hindi dahil sa pera at yaman ng pamilya ko. Tuluyang napahagulhol ang dalawa sa sobrang pagsisisi. Pagkaalis ng dalawa ay niyakap ni Angelo si Julian. Alam niyang nahihirapan ito dahil sa mga nangyari. Sa mga sumunod na buwan, nag-apply ng trabaho si Julian at agad naman siyang natanggap sa J&C Company. Hindi dahil boyfriend niya si Angelos, kundi dahil nakitaan ni Leonora ng talento ang dalaga. Are you ready? Tanong ni Angelos habang inaayos ang necktie. Tumango naman si Julian habang pinagmamasdan ng nobyo. Halos 3 buwan na silang live-in ni Angelos sa kondo nito at ngayong gabi ay may dinner sila. Si Leonora na lang ang natitirang kapamilya ni Angelos, kaya naman gusto nitong ipakilala ng formal si Julian. Sa isang private restaurant na pagmamay-ari ng asawa ni Leonora, ang family dinner na yon, kaya naman kinakabahan si Julian. Huwag kang kabahan. Mabait si ate at narinig mo naman ang sinabi nung birthday mo, di ba? Gusto ka nun. Pagpapakalmang ani Angelos kay Julian na ngayon ay namumutla na. Ayaw lang ni ate sa babaeng namumutla. Biro ni Angelos, kaya naman sinamaan niya siya ng tingin ni Julian. Pagkarating doon, ay agad nila nakita si Leonard Cardinal. Nanlalaki ang mata ni Julian dahil doon at kinurot sa tagiliran si Angelos. Bakit hindi mo sinabing si Leonard Cardinal ang asawa ng ate mo? Madiing bulong niya sa lalaki na ngayon ay nakangiti. Hindi ka naman nagtanong eh. Aba kahit na no. Ani Julian at inirapan ng lalaki. Hi bro, kumusta? Bati nito at nakipagkamay kay Angelos bago kay Julian. Ayos lang bro, si Julian nga pala, girlfriend ko. Pagpapakilala ni Angelos kay Julian. Matamis nang umiti si Julian at 2 kamay na nakipag-shake hands kay Leonard. Tama na yan, tara na. Ani Angelos. Napailing na lang si Leonard sa pagiging possessive nito sa babae. Hindi na siya nagtataka. First girlfriend lang naman kasi nito si Julian at alam niya at ni Leonora kung gaano katigas ng puso nito pagdating sa babae.
Naabutan nila sa lamesa si Leonora kasamang isang bata na sa tingin ni Julian ay 4 na taong gulang pa lamang. Napangiti ito na makita sila bago nilapitan si Julian at niyakap. Gosh, ang ganda mo talaga, Julian. Nakakainis kasi tong kapatid ko, tagal bago ka ipakilala sa akin. Anito bago siya hinila para maupo. Napabusangot na lang si Angelo sa inakto nito. Sa halip kasi na siyang unang batiin ay ang girlfriend niya. Han, batiin mo rin si Angelos. Tingnan mo, nagtatampo na. Ani Leonard at para namang natauan si Leonora at lumapit kay Angelos bago niyakap. Oh, I'm sorry baby bro. Akala ko kung sino lang na pangit eh. Biro nito at kinurot ang pisngi ni Angelos. Napangiti si Julian sa nasaksihan. Sa isip-isip niya, sana may kapatid siya. Pero paano mangyayari yon kung puro business ang nasa isip ng mga magulang niya? Pagkatapos ng asaran na magkapatid, ay nagsimula na silang nagkamustahan. Naomi Lee, this is your Tito Dada's girlfriend. She's your Tita Julie. Ani Leonora sa bata na ngayon ay masungit na nakatingin kay Julian. But, I'm Tito Dada's girlfriend. Anito at inirapan si Julian. Natawa sila sa inasal ng bata, kaya naman nilapitan ito ni Angelos at kinalong. Of course, baby. You're my only girlfriend. And that girl? Tinuro ni Angelo si Julian na nakangiti. That's my wife. We will make a baby para may kalaro ka, ha? Biglang lumiwanag ang mukha ng bata bago nag-flying kiss kay Julian. Nagmana ito kay Leonora sa bilis magbago ng mood nito. Pinaghalong physical features naman ni Leonard at Leonora ang namana ni Naomi. Si Leonard mismo naghanda ng pagkain nila sa dinner. Isang content creator na lalaki at chef ng isa sa pinakasikat na restaurant sa lugar nila. Let's eat! Ani Leonora bago sinandukan ng pagkain ng anak. Pinagsandok din ni Angelo at si Julian kaya naman hindi maiwasang hindi asarin ni Leonora ang kapatid. Ayaan mo na sinahan, baka mailang si Julian. Awat ni Leonard sa pangaasar ng asawa. Sus, hindi yan mahihiya si Julian. Nakangiting ani Leonora. Kayo ba ay may balak man lang na magpakasal o boyfriend-girlfriend muna? Tanong ni Leonora. Parehong natigilan ng dalawa at nagkatitigan. Kung ako lang ang magdidesisyon, gusto ko nang pakasalan si Julian natin. Ani Angelos bago hinawakan ng kamay ni Julian. Namumulang napangiti si Julian at hindi sumagot. Dahil sa loob-loob niya ay gusto niyang maikasal sa lalaki. Mami, gusto ko na po kayang kainin yung cake. Ani Naomi bigla. May maliit na cake sa lamesa para sa dessert nila. Malapit ito kay Julian kaya naman kinuha niya ito at akmang ibibigay sa bata ng pigilan ni Leonora. Slice mo na lang ng kalahati si Naomi, Julian. Nandyan yung kutsilyo. Anito bago binigyan ng mangkok si Julian. Agad naman itong sinunod ng babae. Hiniwa nito sa gitna ang cake, ngunit nagtatakang kumunot ang noon niya nang may maramdamang tumama ang kutsilyo sa isang matigas na bagay sa cake. Bakit may matigas? Takang tanong niya at doon nakitang kumuha ng paper towel si Angelos bago lumuhod sa harap niya. Nang mahiwa ang cake, ay doon niya nakita ang isang singsing sa loob nito. Kinuha niya ito at gulat na tumingin sa mag-asawa. Kanino to? Takang tanong niya sa mag-asawa, ngayon ay nakangiti na parang tanga habang hawak ang singsing. Kinuha ni Angelos ang singsing sa kamay ni Julian bago pinunasan gamit ang paper towel. Alam ko masyadong mabilis sa mga nangyayari, Julian. Hindi pa natin lubos na kilala ang isa't isa. Pagsisimula ng lalaki. Mabilis na tumambol sa kabang puso ni Julian at hindi alam ang gagawin. Julian Ashley Ramirez, bibigyan mo ba ako ng pagkakataong makilala ka at makasama hanggang sa ating pagtanda? Will you marry me? Ay Diyos ko, nautal pa. Sabad ni Leonora para samaan ito ng tingin ni Angelos. Ay hala, hindi na nakasagot si Julian, natauhan niya yata baby bro. Dagdag pa ni Leonora para matauhan si Julian at dahan-dahang tumango. Talaga? Oo, Angelos. Papakasalan kita. Ani Julian at binigay ang kamay. Doon naman napatayo si Angelos bago sinuot ang singsing sa dalaga. Hinalikan ni Angelos ang noo ni Julian dahilan para mapapikit ito.
Nangingilid ang luha ng dalawa dahil sa sayang nararamdaman. Naudlot lamang ito na magsalita si Leonora. Sa wakas naman, ibibigay ko sa iyo yung posisyon bilang CEO. Gusto ko na mag-focus sa anak ko. Masungit na anito, ngunit nakangiti. Naomi, pikit ka muna. Ani Angelos. Bakit po? Inosenteng tanong ng bata. May surprise ako sa'yo. Ani Angelos. Mabilis naman pumikit ang bata, kaya naman kinuha ni Angelos ang pagkakataong yon para mahalikan sa labi si Julian. Mabilis na tinakpan ni Leonora nakapikit na si Naomi habang kunwaring nandidiring nakatingin sa dalawa. Matagal pa po ba? Doon naman naghiwalay ang halik ng dalawa. Kinuha ni Angelos ang isang slice ng cake at tinapat sa mukha ng bata. Ready na! Kunwaring ani Angelos. Tinanggal naman ni Leonora ang piring sa mata ng anak. Yay! Cake! Masayang ani Naomi at kinuha ang cake na inabot ni Angelos. Parang bata ang moves mo. Nakairap na ani Leonora. Inggit, pikit. Pangasar ni Angelos kaya naman natawa na lang si Leonard at Julian sa asara ng dalawang magkapatid. Siguro nga ang buhay ng isang tao ay puno ng sikreto. Lahat tayo ay may karapatan, ngunit hindi ibig sabihin nun ay huhusgahan na natin ang isang tao base sa estado at trabaho nito. Ang kwentong ito ay nagsasabi ng, don't judge someone without knowing who they really are. The end. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!